Terapin! Oh! Gusto na naman nila ng advice tungkol sa buhay. Anong dapat natin gawin? Makimarites tayo. Gawan natin ng content. Here we are again at Discord group kung saan pupuntahan ko at sasagutin ang inyong mga tanong sa buhay and try to give our best opinion as possible. We don't know kung anong magiging pangalan ng content na to. Maybe the Discord Marites. Or mga pakala mayroong tito. The Discord Marites, ang ating bagong content dito sa GSPH Discord group kung saan sasagutin namin ni Terapin lahat ng problema nyo sa buhay at bibigyan namin kayo ng advice kung saan pwede kayong mag-grow. Opinion lang namin to Pagka kayo sinunod nyo ako, bahala kayo sa buhay nyo. Anyways, let's start. I'll ask again, anong dapat sundin? Ang feelings mo or yung tama? Sino sasagot? Ang hirap ng tanong niya. Huwag mo sundin lagi yung feelings. Lumagay ka sa tamang lugar. Ngayon, kung iyan man ay pag-ibig o sinasabi mo, siguro in love ka sa isang taong may asawa na o kaya may boyfriend na, eh hindi yun tama. Huwag mo sundin yung feelings mo. Ano ba ginagamit natin pag feelings? Uso. Ano ginagamit natin pagka correct decision? Kukote. Reason bakit mas mataas ang utak sa posisyon kaysa nasa babang puso. Ang sundin mo lang pagka nasa tama yung feelings mo. So, una ang brain, sunod na yung puso. Pagka sinunod mo na sinunod yung puso, sasaktan ka ng sasaktan nito. Saka sa long run kasi niyan, magkakaroon niya ng after effects Pag may ginawa kang mali ngayon, i-carry over mo na yun sa buong buhay mo. Hindi mo alam kung kailan dadating yung karma. So, hopefully, nabigyan ka namin ng insight kung anong dapat mo sundin. Yung tama. Yung tama. At saka susunod yung feelings. Paano alisin yung feelings ko sa kanya lalo't nagpaparamdam na naman siya. Then, you never really move on. Kasi, nagparamdam doon ka na naman. Yun na yung pinakasagot Tinatanong mo paano makamove on. Pero sa sandaling nagparamdam siya, bumabalik ka. Hindi ka na mabibigyan na advice na how can you move on Lalo na sabi mo, nagparamdam na naman siya tapos ayan, ay gusto ko na naman. That's not moving on. Nakakatuwa lang kasi pareho tayo ng sinabi. Noon nandun ako, sinabi ko din yan. Na hindi ka nakamove on kung naapektuhan ka pa rin. Sabagay, kung nagtatry siya mag-move on, ibig sabihin, hindi pa siya nakamove on. Pero kung sasabihin niya nakamove on na siya, pero may nararamdaman pa siya, yung sa tao nagparamdam muli sa kanya, ibig sabihin, hindi ka pa nakamove on. Ilitin mo yung sarili mo na wag nang biglang ang tawag doon? Marupok. Oo. Wag kang maging marupok. Ako naman magtatanong, total narito na rin lang. No. Ikaw ba nakamove on na sa Bulaklak? Oo naman. Oo naman. Okay. Kaya ako ng ganitong content kasi nagsashare din tayo ng buhay natin Hindi ko na sasabihin ko sino, pero Bulaklak na lang. Oo, kaya ako nagganitong content. I really hate this content. Tataterapin. Kasalukuyan pa po akong nasa college ngayon at parang ang pinaka-goal ko na lang is makasurvive. Then minsan mawawalan pa ng motivation, lalo na at nursing pa ang course. Baka pwedeng makahingi ng advice or words of wisdom. College pa lang yan College pa lang yan, nag-lulus focus ka na. Mahirap yan. Nasa ka pa lang, hindi easy, nasa medium stage ka pa lang ng buhay. College Yan ba talagang course na gusto mo? Kasi kung passionate ka dun sa isang college sa course na yan, o yan ang gusto mo maging trabaho, hindi lang dahil malaki pera, hindi ka tatamarin. Kung ang kukuhanin mo is mahilig ka sa computer, mahilig ka mag-programming, ang kukuhanin mo is IT, hindi ka tatamarin dun. Graduate ka. Kung gusto mo magturo ng mga bata, kukuha ka ng teaching, then makakagraduate ka kasi yun yun yung gusto mo yung gawin So ang tanong dyan is, gusto mo ba yung nursing? Kung gusto mo, makakaya mo yan. Pagkatapos, libre na kami ng pa-medical ni Tera. Isipin mo na lang, magiging masaya ka ba sa future na yan ang ginagawa mong trabaho? Yun. Pero, halimbawa, yan, nursing. Matatapos ka na pero bigla kang tinatamad. Tapusin mo na.
Kasi isipin mo, una, malaki naman kita sa nursing, di ba? Oo. Tapos makakabili ka ng mga tipong i9 na i7, i9 na laptop or PC. Siyempre, masaya yun. Hindi, masabihin, kung matatapos ka rin naman, tiyagain mo na lang. Oo. Kasi sayang. So what Terrapin is saying is, kung sumasaya ka sa pera, ay ituloy mo na lang yan dahil total kung malaki ang bayad dyan at malaki ang sweldo, diyan ka na lang. Dahil yun lang naman gusto mo yung pera. Oo, Tsakay mo. Pag nakakuha ka ng pera, tsaka mo i-push yung passion mo, gamit yung perang nakuha mo sa trabaho hindi mo gusto. Lak, bilang isang matandang napapanot katulad mo, ano ang magandang advice sa mga batang member natin pag natotoxic sila sa game? Bakit? Let them be! Related ba yun? Ewan ko dito sa taong to. Hayop to eh. Napapanot na din to eh. Hindi ka kaya ampon kasi sa tatlo kayong magkakapatid, ikaw lang yung panat eh. Anyways, nasa face sila. Hindi mo kailangang pigilan yung mga batang yan. Alam ko nung naandyan din ako eh, college, high school. Walang kasing toxic yung laro namin sa mga ML. Actually, wala pa ML nun. Hindi, League. Counter pa lang, tsaka Dota. League, Dota! Sa mga computer shop, ano? Grabe, trash talkan yun. At saka ang trash talkan doon, harapan face to face, hindi yung keyboard warrior ka. Magbabago. Gusto na lang nila ng peace of mind pagtagal. Hayaan mo lang silang magwala ngayon, abang bata. Kaya mo mag-enjoy ang mga bata, habang bata pa sila. And by the way, napapanot ka din na. Napapanot ka din. Hindi, etong nag-comment na to. Okay. Ikaw naman kung mag-react. Ikaw naman kung mag-react. Hindi ba parang si Vegeta eh. Oo, may sungay eh. Last question for now. And then sa susunod na yung mga iba pang dumadating na question dito ah. Hindi namin kayang i-accommodate lahat yan eh. Ano ang best advice para sa taong nagtatrabaho sa toxic working environment? Ang hirap mag-adjust sobra. Naku, toxic working environment. Ay, may umalis. Para sa akin is, pagka may nakita ka ng ibang trabaho, umalis ka na kagad. As soon as possible. Wala nang mas mahalaga pa. Para sa akin, sa mental health mo. Napakadaming trabaho sa mundo. Iisa lang yung buhay mo. Parang i-stressin mo pa yung buhay mo dun sa trabaho mo. Makakita din. Huwag ka na magpakisya sa trabaho mo. Maghanap ka ng better environment para sa sarili mo yan. Ayoko talaga magsalita tungkol sa issue na to kasi very healthy ang aking trabaho. Very bait ng mga boss ko tsaka mga kasama ko. So, hindi ako magre-react sa question na to. Yun lang. Find a better one. Nagtatrabaho ka lang. Hindi ka nagsi-side. Yeah. There are a lot of jobs out there. Nagtatrabaho ka para mabuhay, hindi para mamatay. Okay, Terrapin. I think nasagot na natin lahat ng kanilang hinaing at pagmamarites sa buhay. Nasagot mo rin ba? Ewan ko. Parang wala ako nasagot nung huli. Actually, marami pang tanong dito eh, pero i-reserve na namin sa susunod na content. At mukhang nagkakwentuhan lang kayo dito eh. Sabi ni Terrapin, sasagutin namin eh, pero sila na yung sumasagot eh. Hindi ko na pala kailangan gawin tong content na to eh. Ilalagay na lang natin yung mga sagot din nila dito. Oo, ipipaste ko na lang. Yung total, sila nagsasagutan eh. Mga Discord Marites, sa susunod ulit. Eh.